Food Explorers, welcome to Davao City! I'm sure maraming naka-experience na nito na kapag pupunta kayo dun sa mga coffee shops or yung mga pastry shops, syempre gusto mong i-pair yan with pastries or bread, and then unang kagat mo pa lang, alam mo na hindi fresh or hindi bagong gawa yung tinapay or yung pastry na kakainin mo or tinitikman mo. I can 100% guarantee na hindi yan yung kaso dito sa Dusit Gourmet at the Guest House, kasi talagang fresh yung ginagawa nilang tinapay every day. So see to it that all the breads na inahatid po namin sa amin sa gourmet na talagang fresh, talagang chine-check ko every day para walang makakalusot na talagang luma. So para na i-deliver po namin yung aming mga breads to our guests talagang fresh. This is what we call sa industry na crumb shot. So makikita mo yung nangyaring proseso by looking at the holes or yung pag-puff nung loaf. So this tells you na maganda yung prosesong pinagdaanan. May makikita kang mga pockets na ganyan. Hindi siya super dense. And yung crust niya maganda rin. So yung chocolate sourdough, made po siya ng local po natin na Davao de Oro chocolate. So yun po yung hinahalo ko doon. And then wala po siyang yeast. Nag-starter po tayo para 7 days siya para malaman po talaga yung at malasahan mo yung at maamoy mo yung sourdough itself. What I like about sourdough is the flavor. Yung nagbe-burst siya ng mga complexities, yung mga maliliit na laro ng konting maasim, may konting, yun nga, parang floral, and then yung bitterness, very subtle bitterness from the chocolate. Here's the chocape. Chocape. Yes po. Chocape po talagang made from local product from Davao. So yun po yung tableya in coffee. So meaning yung tableya from Davao and then yung coffee also local din po. This serving more on chocolate yung nalalasahan mo. I think mas nangingibabaw yung notes ng chocolate versus doon sa kape. Nag-elevate yung lasa nung cup mo ng mainit na beverage na to. And then yun nga, hinahagod siya nung creaminess from the milk, which for me, maganda yung balance niya. Tapos hindi siya matamis. Ito po yung talagang love ng Pilipino, sisig. So ang ginawa po namin, nilagay po namin sa bread. Nagano po kami ng pickle na onion para malasami yung onion, and then yung sili. Talagang masarap po talaga siya. Hindi siya dry kainin. Whether you're a sisig lover or not, I think you will truly appreciate itong roll na to kasi it has all the flavor profiles that you need, that you want. They've executed yung sisig nila properly. Na for those na hindi pa nagtatry na gawing palaman ang sisig, you're missing a lot. So mukidnon, meaning is yung coffee po na beans is galing po sa bukidnon. Andun yung bitterness, yung essence, talagang pag ininom mo, masarap po talaga. Parang nalalasahan mo compared to the imported coffee beans. So ito naman yung kanilang Bukidnon coffee. Sa pangalan pa lang, mas hina-highlight nila dito yung coffee beans. Meron din tayo dito para lang ma-compare natin yung lasa. Nag-request din ako ng espresso version ng kanilang coffee beans. There's definitely those fruity notes. And then, tingnan natin how it blends with their Bukidnon coffee. If you want a lighter version ng mocha, this is what you'd wanna order. I think isa sa mga proud si Chef Romel doon sa kanyang pastry na to is yung sorpresa daw sa loob. So we have here, yun, nagre-reveal ang yung ating durian jam. So yung ensimada, nilalagay namin yung durian dun sa loob ng bread so that if you taste po, when kainin nyo po yung bread, malalasahan nyo po yung durian itself. So yung grated po ng cheese, of course, and they have butter. Mga food explorers, Hall of Famer din to.
Sarap. Yung paborito nating mangosteen, hinaluan nila ng kalamansi, ginawang iced tea. Yung slight subtle pakla ng iced tea, kapag umiinom ka ng iced tea, yung nasa dulo ng dila mo. So, very light. Gusto ko sa kanya yung harmony na meron siya with acid na hindi maasim, pero naglalaro lang sa dila mo. Para nga masigurong fresh ang mga tinapay na hinahain nila sa susunod na araw, may daily promo ang Dusit Gourmet na tsak, good news sa mga magagawin ng cafe before closing time. Pag pumunta po kayo dito ng 6 o'clock in the afternoon, mas bababa siya kasi 50%. Para po maubos po siya so that we can replenish po after morning, talagang wala pong talagang matitira ng mga breads.